most common problem ngayon ng mga content creators, mapa big man yan, o mapa small content creators, ay patuloy na nababawasan po ang kanilang mga earnings dito sa ating content monetization dashboard. So makikita natin yung epekto talaga ng tinatawag po na fake engagement, fake views. Okay? Ito po yung mga factors po na syempre dahil matalino na po yung AI ngayon po ni Meta, na detect na po ngayon ng system ni Meta ang mga pinagagawa natin na activity na mali naman talaga. Very particular po ngayon si Meta sa pagsunod sa kanyang polisiya, sa mga policies, community guidelines, syempre, yung standard po para mabayaran po tayo sa ating mga income. Kadalasan po ngayon, sa mga content creators, para mas mapadami po yung views, ay 3 seconds na lang yung ginagawa nila. Upload sila ng 3 seconds video, tapos, pag nag-viral, yun na po, maraming views yung nangyayari. Pero ito po ay hindi po nalalagyan talaga ng ads. Minsan may iba na mayroon pong ads, pero pagdating ng bayaran ay nawawala po yung earnings po natin dyan. Kahit po mag 1 million views or million views po yung isang video po, kapag hindi po yan sumusunod po sa policy standards po ni Meta, lalo na po sa advertisers policy, ay hindi po kayo makakatanggap po ng bayad. Okay? So, ibig sabihin, kapag hindi pasok po sa advertisers policy, like yung short form video po, na 15 seconds to 30 seconds to 90 seconds, kasi po ang reels po, it should be 15 minimum at maximum po ng 90 seconds. Okay? Para malagyan po ng advertisement or ads yung mga videos po natin, kailangan po nating sundin po yung advertisers policy. Okay? Para po mabayaran po tayo ni Meta. Ang nangyayari po, nalalagyan nga ng advertisement yung ating mga videos, pero at the end part, at the latter part, sa payout, binabawi po ito ni Meta. Bakit? Kasi lumabag po tayo sa policy ni Meta. Po sa advertisers policy, lalo na po pag below 15 seconds po yung videos natin. Kaya may mga makikita po kayo mga million views na zero yung income. Kasi po detected po ng system po ni Meta na hindi po ito sumusunod sa advertisers policy. Lalo na po yung mga seconds below na video na nagbabiral. Isa pa po dyan, yung tinatawag po ng mga fake engagement, fake views. Yung iba po, kasi ang ginagawa nila, dahil friends mo, yung content creator, ang ginagawa mo, hindi mo naman talaga pinanonood yung video. Okay? Hindi nyo pinanonood yung video. Ang ginagawa nyo lang, tama na ang i-like mo or i-heart mo yung video, hindi mo naman tinatapos talaga yung video. Kaya ang sistema, hindi lang po yung content creator ang apektado, pati po kayo. Kala nyo, content creators lang yung apektado. Kayo din po. Kasi ang mangyayari po noon ay illegal activity po ang ginagawa ninyo. Spamming. Sabihin, scroll po kayo ng scroll, like kayo ng like, kaya nadedetect ni Meta na parang robot po ang gumagawa po ng mga ganong activity. Kaya po siya napaplag as illegal activity kasi po hindi naman talaga tinatapos yung video, nila-like lang, hina-heart lang, tapos magko-comment pa kayo ng mga spammy comment. Katulad po ng sending hugs, count me in, 'di ba? Yan yung mga triggering words na spammy yung content natin. Okay? Lalo na po yung mga nagko-comment na wala naman talaga related sa video yung kino-comment po ninyo. Lalo na kung hindi naman siya related doon sa
sa video talaga na pinapanood ninyo. Kaya if I were you guys, be careful po tayo sa mga ginagawa po natin dito sa mundo po ni Meta. Kasi matalino na po yung AI ni Meta. Hindi po natin magugulangan ngayon si Meta. Okay? Kasi po, business po ito. Siyempre, sino ba namang business ang gustong malugi? 'Di ba? Sino po ang lugi? Tayo. Kasi tayo po yung gumagawa ng maraming content, nalalagyan po ng mga advertisement po yung mga videos natin. Kung hindi po sumusunod sa advertisers policy po yung ating content, sino lang kumikita? Siyempre si Meta lang po ang kumikita. Lugi po tayo. 'Di ba? So kaya mag-isip-isip din po tayo mga kapatid. Ano po, lalo na po sa pag-i-engage po ninyo sa mga content creators. Kasi hindi lang po sila ang apektado, pati din po kayo. So lugi po talaga tayo kasi tayo yung nagpapagod ng ilang oras sa proper engagement kuno, pero mali yung ginagawa natin. Hindi talaga proper engagement. Fake engagement na pa-plug po ng system ni Meta. Kaya po pagdating ng payout, nagkaka-problema po yung mga accounts natin. No, marami po tayo diyan nakikita, mga ibang content creators na puspusan po yung pag-remix, pag-combine ng mga videos po sa mga original content nila, pero hindi po sila nagkakaroon ng pagkakataon na mabayaran ni Meta. Bakit? Kasi nga po, very sensitive si Meta when it comes sa pagsunod ng mga pulisiya. Yan yung binabantayan, yung mga mali natin talaga. Kaya, ayun, hindi tayo ngayon nagkakaroon ng income dahil po sa ginagawa rin natin. Kala natin okay lang po yung ginagawa natin, pero at the end, nagiging ineligible for earnings po yung mga contents natin. No po, hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakataon na mabayaran po ngayon ni Meta. Kaninong kasalanan? Sa atin din po. Kasi hindi po tayo sumunod sa mga policies na sinet po ni Meta. Kung gusto po natin sumahod po dito sa Facebook o kay Meta, sumunod o sundin po natin yung mga advertisers policy, community standards, content monetization policies. Lahat po yan. Kapag sinunod po natin yon, original content po yung ina-upload po natin sa ating mga reels at videos, sa mga long form videos natin, for sure po, may bunga po yung pinaghihirapan natin dito. Okay, kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating account, i-follow po ninyo ito. Mag-iwan po kayo dyan ng bakas, tamang bakas, hindi po yung maling bakas. Dapat related po sa content ang kino-comment po ninyo sa bawat video po na nakikita po ninyo. Huwag po kayo magtinamad. Hindi po minamadali po ang income dito kay Facebook. Pinaghihirapan po ito, hindi po ito basta-basta lang na ibibigayan ni Facebook sa iyo. Lalo na kung hindi naman kayo sumusunod sa mga standards, okay? Kaya kung ako sa inyo, baguhin nyo na po yung ginagawa po ninyo dito kay Facebook na hindi naaayon sa kanyang mga standards, okay? So yun lang po, maraming salamat at peace out.